Magandang hapon po sa inyong lahat at ano bang date ngayon? April 21. April 21 na po ngayon. At napakainit po dito sa Maynila, ano? Sa bagay, mainit din sa mga nandyan sa probinsya. Nahilo ako halos sa biyahe dahil sa sobrang init at hindi kaya nung aircon, lalo na pag luma na yung sasakyan mo, natural, hindi na malamig yung aircon. So, ang init. Kaya nga ako naka-t-shirt lang at hindi ako nagsusot ngayon ng mga dark colored t-shirt kasi mas mainit pakiramdam pag ang suot niyo po ay mga itim, mga dark blue o kaya dark brown, no? Kaya medyo light lang tayo ngayon. Well, ngayon araw po ba, ano bang pag-uusapan natin eh? Lahat yata naman ng sakit ng nagkakaedad, tinalakay ko na. Pinag-usapan na natin yung mga sakit ni Lola na mga alta presyon, diabetes, arthritis. Napag-usapan natin nung nakaraan yung tungkol po sa heat stroke. Pinag-usapan natin yung liver cirrhosis. Ay, ano pa bang pag-uusapan natin? Ano bang gusto nyo? Meron dyan nagtatanong kung pwede ko raw talakayin yung tungkol sa pagbubuntis. Pasensya na po kayo at hindi ko po masyadong kabisado yan eh. So, ang magandang topic siguro, yung mga medyo may didikit natin sa mga nagkakaedad. Kung may magtatanong sa akin na babae, halimbawa, Dok, ano bang gagawin ko? At 5 taon na kami mag-asawa at hanggang ngayon wala pa kaming baby. Ano pong dapat kong gawin? Well, dapat siguro, unang-una, alam nyo muna gumawa ng baby. Pangalawa, dapat kung talagang hindi naman kayo contraceptives o hindi naman kayo nagpipigil sa pagdadala ng pamilya at hindi kayo nabuntis o hindi ka nabuntis ni mister sa loob ng 5 taon, di siguro mas maganda ang puntahan nyo po ay OB-gynecologist. Yung mga OB-gynecologist po, bagamat sila yung mga doktor para sa mga kababaihan, mga buntis o kaya yung mga sakit ng kababaihan, sila din po ay tumitingin ng mga kalalakihan na may problema sa tinatawag na fertility. So kung magpapa-examine po kayong mag-asawa na gusto nyo po magkaroon ng baby, ang magandang puntahan nyo po ay OB-gynecologist. Pati po yung lalaki dapat kasama. Sa eksaminasyon, mas simple pa nga na tingnan ang isang lalaki kung may problema kumpara sa isang babae. Ang lalaki kasi kadalasan pakukolektahin ka lang ng semilya at doon pa lamang maaaring may mga impormasyon na pwedeng malaman kung ito ang dahilan ng problema. So magkokolekta lang yan. Sa kababaihan kasi mas mabusisi ng konti. Yan. So yung nag-text sa akin na kung pwede talakayin ko at kung pwede daw pumunta sa clinic tungkol po sa problema nila mag-asawa na hindi magkaanak, ako po mismo ituturo ko po na mas maganda pumunta na lang po kayo sa OB-gynecologist specialty sa tinatawag na fertilization. Yan. So meron na pong ganyan na linya, no, na mga doktor na dalubhasa sa mga ganyan. Usually yung iba dyan maaring humantong sa artificial insemination kung saan yung semilya ng lalaki ay ilalagay dun sa babae. Maaari pong ganyan, no? Yan. Sana nga lang kung maaari yung nag-text sana sa akin, alam nyo naman po na meron pa kayong kakayahan na magbuntis. Halimbawa, kung ang nag-text po sa akin babae, tapos ang edad niya 70, tapos sasabihin niya 5 taon na siyang kasal, hindi siya mabuntis, nako, Lola, sasabunutan kita at kukurutin kita sa singit. So, tandaan niyo po mahalaga po yan na alam niyo dapat kung kaya pa. Okay. So ngayon araw po, naisip ko habang ako papunta rito sa sobrang init ng panahon, ang dami hong dinadala sa ospital, ang dami naman po na linalapatan lang ng tinatawag na natin first aid at sa awan ng Diyos, pinauwi naman po, no? Pero may mga mailan-ilan na pag dinala sa ospital, lalo na po yung mga may edad, maaari pong i-advise ng doktor na i-confine mo na at obserbahan mo na dahil dumaan sa matinding init at nagkaroon ng dehydration. Napakaswerte kung ito'y simple na dehydration lamang dahil madaling ayusin po yan. Ngunit kung ito'y medyo matindi-tindi,
at minsan nawalan na ng malay ang isang pasyente at hindi agad nagkaroon ng malay sa loob ng golden period na tinatawag na at least 6 minutes, maari pong ang pasyente ay maging comatose. At pag minalas-malas, baka hindi na magising. No? So, kailangan po ingat tayo, uminom tayo ng maraming tubig sa panahon ngayon ng sobrang tindi ng init ng panahon. So, ano naisip kong talakayin ngayon araw? Unang-una, ang naisip kong talakayin dahil marami sa mga nakikinig ngayon na maaaring may mga iniinom na maintenance na gamot sa anumang uri ng sakit. At itong mga gamot na to ay maaaring nagdulot ng iba pang sakit na maaaring maiugnay natin sa tinatawag nga na side effect o kaya yung untowards effect ng gamot. So, naisip kong talakayin natin ang tungkol sa mga pangkaraniwan na gamot na piniprescribe kadalasan sa mga senior citizen. So, unang-una, ang title po ng ating topic ngayon ay Prescription for Disaster. Aba, ano ibig sabihin nun? Binigyan ka ng reseta ng doktor pero instead na makabuti, meron palang hindi magandang epekto. Ngunit ang purpose po ng pagtalakay ko nito ay para po magkaroon lang kayo ng sapat na kaalaman na kung ang inyong nararamdaman ngayon ay maaari natin maiugnay dun sa gamot na iniinom nyo. Okay? So gusto ko po bago tayo magumpisa ng aking lecture, as usual, gusto ko pong malaman kung meron pong nakikinig ngayon mismo sa programang Gabay sa Kalusugan. Wala kayong dapat gawin kung hindi pumalakpak. Yan. Okay. Base sa lakas ng palakpak, tansya ko, mga 5. Yung 2 technician dito sa DCRH, yung 2 technician dun sa RHTV, at saka ako po yun. So, isa pa, palakpak! Yan. Kailangan sumisigaw para ang dating marami. Yan po yun. Okay, so umpisa na po natin ang ating lecture for the day. At ito po'y pipilitin natin sa loob ng 10 minutes, 15 minutes na tuloy-tuloy na paliwanag. So kung kayo po'y nakahanda na rin ako. Eto na po. Alam niyo po, na halos lahat naman po ng gamot na nirereseta ng doktor o kaya yung mga nabibili sa butika na over the counter ay maaari pong may mga side effects yan. Lahat po, wala pong ligtas, lahat meron. Ngunit yung ibang mga gamot dito, maaring yung epekto niya ay hindi naman nakakabahala o hindi napapansin ng isang pasyente. So kung pang matagalan na pag-inom, maaring doon na nagkakaroon ng problema. Ngunit kung ito iinumin lang ng base sa sinabi ng doktor o sa loob lang ng 3 araw, sa loob lang ng 1 linggo, o kaya yung panandalian lang tulad ng pag medyo binabalakang ka, lola, advice ka ng doktor uminom ng pain reliever, at sinabi ng doktor, lola, inumin nyo lang po yan kung talagang napakasakit at hindi nyo na po kaya yung sakit. Pero kung bahagya lang naman yung sakit, lola, baka naman pwedeng ipahinga nyo lang o kaya tapalan mo lang yan ng warm compress yung area na masakit. So makaiwas tayo sa nasanay na pag-inom ng mga pain relievers. So, ganyan po ang kadalasan na problema. Kasi may mga pasyente na konti lang ang daing instead na ipinahinga lang o kaya halimbawa, ito po siguro pangkaraniwan na nangyayari po ito sa atin, masakitan tiyan, pumunta ng restroom, pumunta ng CR. Pagdating ng CR, minsan hindi ka pa nakaupo, di ba? Talagang hindi mapigilan, hindi pa nakaupo. Paupo pa lang. Di ba, nangyayari po yon. Ngayon, unang beses pala nangyari yon, nagtatanong na kagad sa kasama niya sa bahay, meron ba tayo dyan ng gamot para sa nagtatae? O nagdadayariya ako mali yata yun. Kasi, yung mismong pagpunta mo sa CR, na ikaw ay ganyan, ibig sabihin nun, yung katawan nyo ay may nakain at pilit linalabas. Di ibig sabihin, kasangga nyo pala yung pagtatain na yon. Nakuha nyo po yung sinasabi ko? Ibig kong sabihin, meron po tayo sa ating sistema na tinatawag na natural defense mechanism. Natural. Halimbawa, meron kang naamoy na hindi ka nais-nais. Babahin ka.
Di ba? O kaya, pwedeng pakiramdam mo, sasampalin ka, di ang reaction mo parang tinitigasan mo yung muscle para hindi malakas ang impact at hindi ka masaktan. Hindi ba? Halimbawa, lagnat. Pag nagkaroon ka ng lagnat, ibig sabihin yung katawan mo lumalaban sa anumang impeksyon na nakapasok sa sistema mo. Mapa-bacterial, viral, fungal o anumang uri ng bakterya. Ibig sabihin itong mga ito, mga foreign substances, mga kalaban natin. So ang katawan natin, tataas ang temperatura para labanan yan dahil namamatay yan sa init ng ating katawan. Ibig sabihin, panlaban din natin yan. Kaso ilan po ang nakikinig sa atin ngayon na bahagya lang na tumaas ang kanilang temperatura, nakainom na kagad ng paracetamol. Ilang kaya sa atin dito na konting bahing at konting sipon lang, umiinom na ng mga gamot na para sa sipon, para sa ubo. So, ang nangyayari, yung defense mechanism ng katawan, medyo humihina. Instead na lumalaban yung katawan mo, ang nangyari, umasa na lang yung katawan mo dun sa mga gamot na iniinom nyo na kusang lalaban na lang para sa inyo. Yan. So, dun pa lang sa sinasabi ko po, malalim po ang ibig sabihin niya, mga lolo at lola. Kung napansin nyo po, talagang masyadong specific ang aking sinabi, mga lolo at mga lola. Bakit kanyo? Kasi po, ito po ang mga uri ng populasyon, si mga senior citizen, si mga gurangski, si mga lolo at lola. Sila po yung mas mahina ang katawan dahil sa edad. Nasamahan pa ng sarit-saring mga sakit na kailangan uminom ng mga saring-saring gamot. Halimbawa, alta presyon, diabetes, arthritis, o pagpalagay, meron pang emphysema yan, o kaya may hika, umiinom pa ng mga gamot para sa pampabuka ng daanan ng hangin, umiinom ng steroids para sa arthritis o para sa hika. So, pag pinagsama-sama natin yan, yung edad, yung sakit, yung gamot, lalo ho pong humihina ang katawan ng tao. Lalo na kung ito ay nagpabaya nung sila'y bata-bata. Kaya pag nakakita po ako ng isang senior citizen na 70 years old at nakita ko po na walang alta presyon, walang diabetes, wala rin masyadong mga arthritis, no? Ang unang tanong ko nung kayo'y bata-bata, ano po ba ang trabaho nyo? Kayo ba'y aktibo physically? Nag-exercise ba kayo? At 8 out of 10 na pag umabot ka ng edad na 60, 65, 70 at wala ka mga matitinding sakit except yung mga konting ubo-ubo, sipon-sipon, kadalasan yan yung mga bata pa, nag-ingat na. Ngayon ang tanong, kung 75 years old ka ngayon, hahabulin ba natin na parang ibinalik kita ng parang 30 anyos para mapalakas ang katawan mo o bibigyan ka na lang ng gamot para lumaban sa sakit nyo? So tandaan nyo po ito, mga lolo at lola, hindi pa huli. Ibig sabihin, kung kayo po hindi nag-ehersisyo ng bata-bata at mahina katawan nyo, maski na ano pong edad nyo ngayon, pwede pa nating habulin yan. Pwede pa tayo magbigay ng mga tamang ehersisyo para sa inyo, mga tamang dapat kainin para ang sustansya manumbalik sa inyong katawan, pati ang sigla nyo bumalik. Pwede pa ho yan. Unfortunately, karamihan ng mga senior citizen na nagpupunta sa clinic, sila po yung kadalasan mamamatay na yata ako, doktor. Sabi ko, lolo, wala ho yung sakit nyo, bali wala yan. Wala, parang feeling ko malapit na akong bumigay, doktor. Sabi ko, hindi po, lalaban tayo. Sasagot pa ulit si lolo, ayoko na, halagang ayoko na. Sabi ko, kung ayaw nyo nang lumaban, sige po, umuwi na kayo. Baka madamay pa ako. Yan, kita nyo. Sinasabi ko yan. Kasi ang nangyayari minsan, yung attitude ng pasyente mahalaga. Kamakailan lang po, no? May nagpunta sa klinik ko. At tuwan-tuwa ako dito sa kwentong to na binahagi ko po sa Facebook. May isang lola ng edad ay 74 years old. Magsa-75 this year. At siya po ay taga General Natividad Nueva Ecija. Ang pangalan niya ay si Lola Lydia. At siya po'y nakikinig sa atin, malamang, ngayon araw, nakikinig sa atin yan.
dahil sila pong magkapatid talagang regular listener dito sa DCRH. So nung nagpunta siya sa clinic, actually pangalawang punta niya na sa akin. Unang punta niya last year po, no, mga bandang siguro mga June or July last year. Nung nakita ko po siya nung June last year, mga July o June yata last year, galing sila Nueva Ecija, sinadya nila na pumunta sa clinic para lang ako yung makita ng personal. So sabi ko, ang layo po ng binahin nyo, mga lola. Sabi nila, doktor, di bali malayo kung makakatulong naman po kayo sa aking kapatid. Sabi ko, ano bang problema? Si ate na 74 years old ay na-diagnose na meron siyang cancer sa kanyang bibig, sa buccal area. Yan po yung loob ng bibig kung saan kinukunan ng DNA testing. Yan. Tapos, itong cancer na to ay natuklasan mga 10 years ago. At dahil sa medyo, siyempre, kapos din ng pantustos, nadala lang sa isang maliit na hospital sa probinsya. Unfortunately, ito inoperahan pero medyo may konting mali siguro sa operasyon. Kaya yung itsura ni Lola medyo makikita niyo yung tinatawag na deformity o medyo may problema sa itsura, no? Pero sa awa ng Diyos, yung kanyang problema 10 years ago sa kanyang bibig ay nalunasan na. Pero ang pinunta niya sa clinic last year ay dahil nagkaroon siya ng problema sa sa kanyang pantog, urinary bladder. Nalaman na ito'y nagkaroon ng cancer of the urinary bladder, kung saan ang isang pasyente ay nakakaramdam ng mabigat palagi ang puson at pag umihi ay may dugo. But siyempre, dahil nga sa kakulangan ng pangtustos, ito ay medyo hinayaan na lang at dahil sa humihina na rin ng pasyente, hindi na rin advisable na operahan pa o kaya dumaan sa radiation or chemotherapy. So, binibigyan lang ng mga pampatigil ng pagdurugo para sa kirot. Ang tawag dyan supportive management. So, nung nagpunta ka hapon, anong Biyernes o nung Thursday, no, sa clinic, ako'y tuwan-tuwa. Actually, nung Biyernes yun, no, nung Biyernes, ako'y tuwan-tuwa dahil nagkukwentuhan lang kami. Saan ka naman makakita? Meron tayong pasyente na medyo hindi magandang kondisyon, medyo terminal na yung kanyang cancer of the urinary bladder. Pero nagkukwento-kwentuhan lang kami at tawa lang siya ng tawa, ngiti-ngiti kami, picture-picture kami, at Doc, bigyan mo ako ng kopya ng picture natin, ganyan. At hindi ko narinig na dumaing siya na kung ano man ang sakit or ano. Basta sabi lang niya, Doc, sana humaba pa ang buhay ko sa tulong ng Diyos, una sa Diyos at pangalawa sa iyo. Yan yung linyang madalas kong naririnig sa mga pasyente. So, natutuwa ako na yung kanyang attitude ay maganda. Dahil, kung nakita ko siya last year at ang kanyang pananaw sa kanyang sakit ay ganitong wala na akong pag-asa, kung ano-ano man mga depression, I'm sure by now, baka wala na si Lola sa piling natin. So, kaya ko sinishare to kasi maski na sinong doktor puntahan nyo, maski na San Hospital ka pa pumunta dyan sa mga sosyal na hospital, sa mga mamahalin o maski sa mumurahin, wala pong makakatulong sa pasyente kung hindi yung kanyang attitude. Yung attitude, yung pananaw, yung kanyang binibigay na payo ng doktor, pagsunod, lahat yan ang pasyente yung masusunod Kasi kung di niya sinunod yung mga payo ng doktor, wala rin mangyayari. Di ba? So, itong topic ngayon na ating tatalakay na prescription for disaster, gusto ko malaman nyo na ang average na senior citizen sa ngayon ay umiinom ng hindi bababa ng 5 hanggang 7 na gamot sa isang araw. Yan ang average. Yan yung pangkaraniwan na iniinom na gamot ng pasyente. So, ano mga dahilan? Yung mga nabanggit natin, high blood, diabetes, at kung ano-ano pa. Ngayon, ang kadalasan na practice ng medisina sa ngayon, masakit man sabihin, baka mamaya makatanggap na naman ako ng liham sa mga asosasyon. Unang-una, pag ang isang pasyente dumaing na masakit ng ulo, ang gusto ng pasyente mawala kaagad ang sakit ng ulo. Kaya may mga doktor na hindi naman lahat, may mga doktor, hindi naman lahat, inulit ko. Kasi baka mamaya ma-record itong program natin sabihin sinisiraan ko mga doktor. Inuulit ko,
may mga doktor, pero hindi naman lahat, na gustong pasayahin ng pasyente sa pamamagitan ng pagbigay ng temporary na solusyon dun sa kanilang dinadaing. So masakit ulo, di bigyan mo ng para sa kirot. Di makatulog, patulogin natin, bigyan natin tranquilizer. So unfortunately, yung practice ng medicine, napalakasin mo yung pasyente laban sa sakit o yung tinatawag na preventive medicine, hindi na po nangyayari sa ngayon. Ayaw ko kung naniniwala kayo doon. Yun ang aking pananaw. Maaaring mali ako, pero pananaw ko po yun. Sana respetuhin ng iba dahil rin-respeto ko rin yung kanilang pananaw. So anong ibig mo sabihin? Dahil sa nanganganak ang mga sakit ng mga pasyente, dahil sa minsan hindi na nga sakit dahil na mismo dun sa side effect ng gamot. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Sinisikmura. O lagay na lang natin masakit ang tuhod kasi karamihan na nakikinig ngayon, mas marami ang masakit ang tuhod kaysa sinisikmura. Masakit ang tuhod. Kadalasan, masakit ang tuhod, hihingian ng gamot sa doktor. Dok, bigyan mo naman ako ng gamot. Nahirapan ako maglakad Ang sakit Ay di bibigyan ka ng gamot, pain reliever. After ininom nyo, maaaring giginhawa. Pag wala na sa katawan nyo yung gamot, sasakit ulit. Di anong gagawin nyo? Di syempre, iinom ka ulit, di ba? Natural po yun. Kaso sa pagmatagalan na pag-inom, hindi naman maiwasan na may edad na, humihina sikmura. Di sasakit ang sikmura. Di syempre, babalik ka sa doktor, okay, ang iba sa inyo magsa-self-medicate, iinom na lang yan ng antacid. Hindi na magtatanong sa doktor yan. Basta magtatanong na lang yan sa drugstore, ano ba magandang gamot sa sinisikmura? Ito naman nagmamagaling na sales lady. Ay, ito, mabili po ito, subukan niyo po ito. Ay, salamat nakatipid ako ng konsultasyon sa doktor. Di, iinumin mo ngayon yung antacid, pang-kontra sa asido. Aba, nung ininom mo, umigi, nawala yung paghilab, very good. Siyempre, umiinom ka na naman ng gamot sa tuhod, di siyempre, sisikmurahin ka. Di inom ka na naman ng gamot para sa inyong sikmura. Then later on, napansin mo, bakit ganun? Parang hirap ako dumumi. Parang kailangan kong umiri. Dati, regular ako, araw-araw. Ngayon, tuwing makalawa. Minsan, 3 araw bago dumumi. Kasi, isa naman sa side effect ng gamot na antacid, tumitigas ang dumi. Yun pala yun. Di syempre, pupunta ka na naman doon sa drugstore. Hindi ka naman pupunta sa doktor para makatipid, di ba? Miss, alam mo, effective yung binigay mo sa akin gamot doon sa sikmura Ano naman ngayon ang magandang gamot para sa pampadumi? Kasi hindi ako makadumi. Ito, inumin mo itong gamot na to. Ito yung number 1 na gamot sa pampadumi. Di inumin mo. Kaso may edad. Sumusunod sa doktor na high fiber diet, panay gulay, panay prutas. Tapos uminom na maraming tubig. Ngayon naman, pag inom naman ng gamot, nag-LBM. Pag nag-LBM, tapos mainit ang panahon, madalas pinupulikat. Maraming senior citizen, pinupulikat, kulang lang sa tubig. Pagkatapos, maraming senior citizen na nag-LBM, nadidehydrate. Pag na-dehydrate, andyan na, bumibilis ang tibok ng puso. Pagkatapos, medyo may kaba. Tapos, tataas ang blood pressure. Di siyempre, nahihilo ka na. Mataas BP mo. Takot ka na pumunta ngayon dun sa sales lady. Hindi ka na pupunta sa drugstore. Doon ka na pupunta ngayon sa health center. Doon ka na pupunta ngayon sa doktor. Pagdating doon, pag-check ng BP, mataas. Di ano mangyayari? Kaya pala mataas ang BP dahil nagde-dehydrate. Kaya pala nahirapan ang pagdaloy ng dugo dahil kulang sa tubig. So binigyan ngayon ng doktor ng gamot para sa blood pressure. Ang sabi ng doktor, mataas ang blood pressure nyo, inumin nyo po itong gamot na to habang buhay. Maintenance na po yan habang buhay. Yung pala, first time ka lang nakita ng doktor. Aba, mukhang may mali doon First time ka lang nakita, tapos habang buhay yung gamot? Ayun. Yun ang sinasabi ko. Yan ang halaga ng pakikinig nyo o panonood nyo rito sa RHTV ng Gabay sa Kalusugan. Ginagabayan ko po yung kalusugan nyo. Kaya wag ko kayong alis dyan at itutuloy ko po yung ating usapan tungkol po sa prescription for disaster. Hubad! Hubad! Bakit ho? Ano pinag-aalala mo? Di ba doktor ako? Veterinaryo po kayo. Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan.